Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan natin itong motorcycle rider ng Move It na kung saan ito ay inakusahan di umano na ng hold up. So dahil ito ay inakusahan ng hold up, siya na suspend yung kanyang account sa Move It, so hindi siya nakakabiyahe ng ilang araw. At naghahanap siya ng mga ebidensya na papatunay na hindi totoo na nang hold up siya. Ngayon, dahil ito, tinulungan to ni Rapi Tulfo, meron na namang, nandito na naman yung abogadong vlogger na hindi papayag na maging bida o hindi papayag na etong si Rapi Tulfo hangaan ng maraming tao. So, sino tong abogadong to at ano na naman yung mga pinagsasabi niya na taliwas dun sa kwento. So alam naman natin yung abogadong to hindi nagre-research at kumbaga parang naniniwala lang siya sa mga chismis na kung ano yung ibinibigay lang sa kanya. So bago natin simulan yung kwentuhan ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakicheck naman yung subscribe button at the same time palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin muna natin tong balitang ito at alamin natin kung sino naman tong abogadong vlogger na to na hindi na naman papayag na maging bida si Senator Rapi Tulfo. Hindi ako hold-upper. Yan ang iginiit ng isang motorcycle rider sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo matapos siyang akusahang ng hold-up ng isang babaeng pasahero sa Pasay. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nagkaharap sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang motorcycle rider na si Vicente Young Jr. at ang kanyang naging pasahero na si J.Ann Gadiane. Inirereklamo ni Gadiane si Young dahil hinold up daw siya ng rider noong gabi ng May 28. Itinanggi ng rider ang akusasyon. Hindi raw siya hold-upper at hindi niya tinangay ang bag ng pasahero na may lamang 4,000 pesos. Hindi ko naman kilala yung tao na yan, sir. Napakasinungaling nyo, ma'am. Pinabako kayo ng tama dun. Paano ako gagawa, ma'am, ng istorya? Sa tingin mo ba, papaspasin ko yung Pasay papunta ron sa panibago kong booking? Ano ko si Superman? Di ako gumagawa ng kwento rito. Tumugma naman ito sa dokumentong inilabas ng Pasay City Police mula sa ride-hailing app na Move It. 1190. So ito, medyo bigyan natin ng konting konteksto yung kwentong to para medyo meron tayong basihan dun sa inikwento ng abogadong vlogger na nagrereklamo na naman na ayaw pumayag na si Senator Rapi Tulfo yung naging bida. So ganito nangyari dyan, base sa kwento sa napanood natin ng buo dun sa Rapi Tulfo in action at saka sa mga balita. Etong rider is inakusahan ng pasahero na ng hold up. So, ang unang nagreklamo yung pasahero. Saan siya nagreklamo? Yan po nakasulat, Pasay City Police. Dun siya unang pumunta. So, after niyang pagpunta niya sa police station, nag-post siya sa social media niya na itong rider na to hinold up siya. So, dahil doon, nagkaroon ng investigasyon. So, etong si rider meron naman siyang matibay na ebidensya na nagpapatunay na totoo yung sinasabi niya na ibinaba niya yung pasahero doon sa tamang kung saan dapat siya ibaba base doon sa kanyang app. So, malinaw dito nakasulat na pick up niya yung pasahero sa Cubao, Araneta, Telus around 11:19 and then kumbaga natapos niya yung biyahe na ibaba niya yung pasahero around 11:47, so bumiyahe sila ng almost 30 minutes from Cubao to Makati. And then after few minutes 11:55, so 11:47 niya dinrap. Syempre andyan pa yung magbabayad, andyan pa yung kumbaga maghahanap po ng peso. So, hindi yung eksaktong 11:47 pwede lumagpas pa dyan. So, yun nga, after mga ilang minutes, may pumasok na booking kay rider ng around 11:55 p.m. And then, naibaba niya to or nadala niya sa drop-off ng around 12:16. So, mga almost, let's use more or less mga 30 minutes din yung naging biyahe nila. So, tugma doon sa sinasabi ni rider na
imposible na from Pasay is papaspasan niya yung biyahe niya para ma-pick up yung pasahero ng 11:53 or 55 to. So ilang minuto lang yun. So napaka-imposible from Pasay to Makati. But sana kung boundary lang pero hindi eh. Telos Makati to. So ibig sabihin nasa around Makati Triangle to. So from Pasay medyo malayo yung ita-travel niyan. So napaka-imposible. So yun yung nangyari dito. Si pasahero na babae is pumunta ng Pasay City Police para magreklamo, and then nagpost siya sa social media niya. PM nang ma-pick up ang biktima at nakarating sa drop-off sa Makati sa oras na 11:47 PM. Matapos ang ilang minuto, nakakuha ng panibagong pasahero ang rider. Pero nanindigan ang biktima na nagsasabi siya ng totoo. Inilihis daw talaga ng rider ang ruta at diniretso siya sa tapat ng isang hotel sa Pasay kung saan ito nagdeklara ng hold up. So ibinaba daw siya sa isang hotel sa Pasay. So i-assume natin kung hotel sa Pasay medyo malayo-layo to, kasi ang alam ko may mga hotel sa Pasay is around sa bandang Taft Avenue yata to kung di ako nagkakamali. So ewan ko, di ko sigurado, pero medyo malayo-layo from dun sa sa pick up point na yung panibagong pick up point tsaka sa pinaka drop off point nung pasahero itong nagrereklamo. So base sa kanya ibinaba raw siya sa may hotel. So siyempre sa hotel hindi naman nawawala ng tao diyan sa baba. Especially kung ganyang lugar sa Pasay, siyempre andyan yung mga ibang rider na naghahanap ng pasahero, nag-aantay ng pasahero. So marami pa nakatambay ng mga ganyang oras. So ang punto dito ni Senator Raffy Tulfo na in-interview na to, bakit hindi ka sumigaw para humingi ng tulong nung mga oras na yan? Pero ang sabi dito ni ate kay Sir Raffy Tulfo, nung nasa sila, Raffy Tulfo in action na, parang nablangko yata siya sa sobrang takot niya, kaya hindi siya nakapag-isip na humingi ng tulong kasi baka daw ano pang gawin sa kanya. So pero naisip niya pumunta ng police station para magreklamo. So medyo nagkaroon ng konting butas sa palagay ni Senator Raffy Tulfo, kasi meron pa silang conversation na parang nagtatawaran pa na kukunin na lang daw yung gamit niya. Wag na lang, kumbaga parang nag-request pa siya na wag, kahit hindi na siya ibaba dun sa kumbaga dun lang sa mas malapit. So kung titingnan nyo, medyo yung kwento niya medyo hindi siya ganun kakabado para sabihin nag-blackout. Pero siyempre, kwento ni ate is na parang dahil sa nervous niya, hindi na siya nakapag-isip. Then naglakad na lang daw siya, sabi niya. So tuloy natin. Kung hindi mo ko kayang sa drop-off ko, ibaba mo na lang ako kahit saan dyan. Tatakot po ako kasi po, hindi naman po yun yung first time kong mag-move it. So, hindi ko po akalain na ganun po yung mangyayari po that night. Una nang sinabi ng Move It na naka-preventive suspension na ang rider habang gumugulong ang investigasyon. Hindi rin daw nila kukonsintihin ang mga ganitong insidente. So ang nagpa-suspend yung Move It mismo kasi nga nagkailangan ng investigasyon. So protocol naman talaga yan na kailan isuspend yung isang empleyado or isang kawani nila para bigyan daan yung investigasyon. So dahil doon ang ginawa nito ni motorcycle rider natin, siya, kumbaga ginamit niya yung mga araw na hindi siya makabiyahe para maghanap na magiging ebidensya niya, yung magsusupport dun sa ebidensyang hawak niya, yung app nga niya na nagpapatunay na talagang totoo yung sinasabi niya. So kaya mas naniwala dito si Senator Raffy Tulfo kasi nagbigay siya ng effort naglaan siya ng effort para patunayan niya yung sarili niya. Doon lang sa ilitaw mo yung sarili mo di ba? Na kumbaga parang pasinungalingan mo on air na hindi ka hold up, pero medyo malaking factor na yun. Kasi kung nang hold up ka, bakit mo papapakita yung mukha mo? Di madali kang mahuhuli. Tama ba? So, siyempre, kung talagang nang hold up ka, magtatago ka na para hindi ka mahuli. Pero ang ginawa dito ni rider, instead na magtago siya, nagganap siya ng mga ebidensyang pwedeng, yung magiging supporting documents niya para mas patlakasin yung ebidensya niya na totoo yung kwento niya na ibinaba niya mismo doon sa Telos Makati, and then ilang minuto lang nakakuha siya ng pasahero. At ang kwento pa nga dito, yung pati naman yung sumunod na pasahero is
nakausap na ng mga pulis at ng Mubit mismo, yun nga pinatutunayan naman na na-pick up siya ng ganong oras dun sa Makati. So mas lalong lumakas yung ano ni Senator Rapi Tulfo, yung kanyang hinala na ang nagsasabi ng totoo dito si Ryder. So nagkaroon sila ng parang ano pa rito ng executive meeting. So, parang kinausap ni Rapi Tulfo ng one by one. So, parang inuna niya muna itong si pasahero, itong babae. Doon nagdabas na ng revelasyon. So, abangan niyo yung susunod na video natin kung ano yung revelasyon na yun. So, itatakal din natin yan. So, balik muna tayo rito. So, yun nga. Dahil sa naka-preventive, ang nag-suspend sa kanya mismo is yung Mubit, hindi po si Rapi Tulfo. Hindi siya nag-request na i-suspend muna itong rider. So, yung Mubit mismo ang nag-suspend, gawa nga ng merong reklamo galing sa police station na inireklamo ni babae. Pumasa naman ang rider at ang biktima sa hamon ni Senator Tulfo na sumailalim sa lie detector test. Pero sa huli, napagpasyahang hindi kailangang magpa-lie detector test ang dalawa dahil sa lumutang na revelasyon. Hinihintay rin ang desisyon ng biktima kung magsasampa siya ng kaso. So yun, may revelasyon dito si ate, itong pasahero. So alamin natin sa susunod na video natin kung ano yung revelasyon niya noong time na yun. At paano napaamin ni Senator Rapi Tulfo itong pasahero na to at sabihin niya talagang walang kasalanan itong si Ryder. So ito, alamin natin sino ba tong abogadong vlogger na hindi pumayag na ang kwento mapupunta kay Rapi Tulfo. So parang lalabas ang credit is napunta kay Rapi Tulfo dahil napaamin niya itong pasahero. So panoorin natin kung sino tong abogadong vlogger na to na talagang hindi papayag na maging bida si Rapi Tulfo. Laban sa rider. Very successful din kasi si Rafi Tulfo. Ayan. Etong si Atty. Libayan, ang number 1 hindi pumayag na maging bida si Rapi Tulfo. So ano na naman itong mga kwento na namang kumbaga, ito na naman yung kanyang mga reaksyon na hindi na naman niya di-research. Hindi na naman siya hindi na naman siya kumuha ng mga facts. So nakinig na naman siya sa mga chismis na nare-receive niya. So hindi niya pinanood yung video, wala siyang reference at bigla na lang siya nagbigay ng kanyang reaksyon base lang sa chismis na ibinigay sa kanya. Kagaya nung chismis na pinarating sa kanya na sinabi daw ni Rapi Tulfo na siya ipatataob o ipapatsugi. So dahil dun sa issue na yun, nakasuhan siya ng cyber libel. Pero ang sinasabi niya doon is death wish lang daw yung kanyang sinabi. Pero anyway, yun nga, may pagkakaparehas kasi yung nangyari nung insidente ng death wish daw niya sa nangyari ngayon. Ano yun? Parehas siyang naniwala sa chismis na ibinigay sa kanya ng kanyang mga nasa paligid niya. 'Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo nung unang lumabas yung kwento yung death wish niya. Sino ba yung kumbaga paano niya nalaman na siya daw dinet wish daw o dinet threat ni Rapi Tulfo? 'Di ba may nagsabi daw sa kanya, may nagkwento sa kanya. So same thing din dito. May nagkwento rin sa kanya. Siguro may nagkwento na naman uli sa kanya na sinasabi etong si Mubit Rider sinira daw ni Rapi Tulfo ang buhay. Lumalabas dito, ang tinulungan ni Rapi Tulfo is yung pasahero. Lumalabas din na si Rapi Tulfo daw yung nagpa-suspend. So yun, parang ganun yung kwento na nakuha o yun yung chismis na nakuha ni Atty. Libayan na ito yung kanya naging reaction. So panoorin po natin. Ito si Rafi Tulfo, siya yung BS in everything na walang pinag-aralan at pinagkatandaan. Bakit? Ito na naman mga kabatsos natin. Isa na namang buhay ang matagumpay na sinira ni Rafi Tulfo. Isa na namang buhay ng isang Mubit rider ang matagumpay na sinira ni Rafi Tulfo sa Rafi Tulfo. So, sa kwento niya, sa pagkakaalam niya, sa chismis na narinig niya, si Rapi Tulfo daw yung sumiras na buhay
nitong movie rider. Baliktad dun sa kwento na ibinabalita na si Rapi Tulfo yung tumulong dito sa movie rider na linisin yung kanyang pangalan. Si Rapi Tulfo yung nagbigay ng motorsiklo dito sa rider dahil yung motorsiklong ginagamit niya ibinabawi na nung may-ari dahil naka-boundary hulog lang siya. Pero syempre sa chismis na narinig sa chismis na natanggap ni Atty. Libayan, baliktad. Si Rapi Tulfo yung sumira ng buhay. Si Rapi Tulfo yung sumira, kumbaga ang gumawa ng paninira dito sa movie rider. So nasira yung buhay ng movie rider dahil daw kay Senator Rapi Tulfo. In action. Mula kay Rekindle with Colors 352 heto ang sabi niya sa comment section sa video ni Libayan. Rafi did not in any way destroy the life of the rider, tinulungan pa nga niya. Okay, sasabihin na naman nila. So yun, kahit na nabasa ni Atty. Libayan, hindi niya kumbaga hindi niya binigyang pansin yun kasi ang purpose niya hindi iangat si Rapi Tulfo. Ang purpose niya is siraan. Hindi pwedeng maging bida kasi si Rapi Tulfo eh. So paninindigan niya kahit na nabasa niya na siguro yung comment na yon. Paninindigan niya yung sinasabi niyang si Rapi Tulfo daw yung sumira ng buhay ng movie rider. So hindi niya pwedeng bawiin yun kasi masisira yung image niya sa kanyang mga kabatas, sa kanyang mga anti-Tulfonatics vlogger. Kaya pinaninindigan niya na si Rapi Tulfo yung sumira ng buhay ng movie rider. Hindi naman si Rafi Tulfo yung nanira dyan eh. Ano hindi si Rafi Tulfo ang nanira? Sino ba ang nagbigay ng venue? Sa tingin nyo ba pag hindi na Rafi Tulfo in action nito, tatanggal nyo ba ito ng movie rider? Di ba? Kung hindi daw napunta kay Rapi Tulfo, hindi daw ba tatanggalin to ng movie rider? Kaya po natanggal yung movie rider sa platform niya kasi nga inireklamo nung pasahero sa police station dun sa Pasay, hindi sa Rapi Tulfo in action. Pumunta si rider sa Rapi Tulfo in action bilang siya yung complainant. Dahil inireklamo niya itong pasahero niya dahil ipinost sa social media na siya ay hold-upper. So since nasira yung nasira yung yung pagkatao niya sa social media, ginamit niya ngayon din yung social media para linisin yung pangalan niya sa pamamagitan ng Rapi Tulfo in action dahil nga mas malaki yung subscriber ni Senator Rapi Tulfo, marami nanonood. Doon may papakita niya or mapapatunayan niya na hindi totoo yung akusasyon ng kanyang pasaherong babae na siya yung hold-upper. Pero syempre, kay Atty. Libayan, baliktad. Si Rapi Tulfo yung nagpatanggal dito sa rider sa Move It. Si Rapi Tulfo yung sumira ng buhay nitong rider na to. The rider was the one who approached Rafi and asked for assistance because the lady posted on FB about her being robbed by the rider. Haha nope. Mali ata attorney. Yung driver po ang nagpatulfo hindi yung babae. Haha. Bago ka gawa ng content dapat panoorin mo muna yung unang part, palpak. Diba? Kahit yung mga nanonood dun sa channel ni Atty. Libayan, is napansin nga na or may nag-comment na kailangan panoorin mo muna yung video bago ka mag-comment. Pero hindi. Pag kay Rapi Tulfo, hindi na kailangan manood ni Atty. Libayan ng mga video para kumbaga parang kumuha siya ng kung ano yung pwede niya i-comment. Basta sa kanya, mali ang ginawa ni Rapi Tulfo. Kung ano yung chismis na binigay ng mga nakapaligid, ng mga kabatas niya, ng mga anti-Tulfonatics vloggers, ng kanyang, sabihin natin, basta yung mga chismosong mga vlogger niya, is yun na yung paniniwalaan niya. Kasi nga, hindi ko lang alam pero ang palagay ko rito, baka nga sinasadya pa ng mga nagkikwento kay Atty. Libayan na maliin yung mga kwento kasi gusto nilang mapahamak itong si Atty. Libayan. Siguro mas natutuwa sila kapag itong si Atty. Libayan napapahiya kasi nga mali-mali yung mga sinasabi, is mas natutuwa sila. Kaya ang ginagawa nitong mga itinuturing ni Atty. Libayan ng mga kakampi niya o sabihin natin mga kabatas niya, siguro alam din ng mga kabatas na to yung mga nagbibigay ng impormasyon kay Atty. Libayan, nakakagatin yung mga ichinichismis nila.
ikikwento pa rin nila. So, alam din nila sigurado na si Atty. Libayan hindi magi-research yan. Kaya hindi niya malalaman kung totoo ba yung ibinibigay sa kanya yung impormasyon dahil nga alam nila pag si Tulfo na yung topic, si Atty. Libayan medyo na yan, sabi nga nila when the emotion is high, the intelligence becomes low. So, ganyan yung nangyayari kay Atty. Libayan. So, natutuwa sila kapag si Atty. Libayan napapahiya, napagtatawanan nila. So, yun yung hindi siguro alam ni Atty. Libayan na pinagtatawanan siya ng kanyang mga kabatas aside dun sa mga pumapanig kay Senator Raffy Tulfo. So, hindi alam ni Atty. Libayan siguro, hindi niya napapansin na yung mga yung parang circle of circle of friends niya, circle of mga kabatas niya, pinagtatawanan na siya. Pero syempre, feeling niya dahil siya yung abogado, siya yung pinakamatalino. So, yun yung feeling niya. So, hindi siya pwede magkamali. So, piniplease niya yung kanyang mga subscriber na walang yung puro atay lang, na akala niya na napiplease niya. Pero hindi, ang niya, pinagtatawanan lang siya nitong mga to. At ginagamit din siya para pagkaperahan. Siyempre, kinukontent din siya eh. Di ba? So, hindi na, kumbaga, mukhang kailangan ni Atty. Libayan na magkaroon siya ng loyalty check sa kanyang mga kabatas. Dahil baka hindi niya na napapansin, pati yung mga kabatas niya, pinagtatawanan na siya at parang ipinasusubo na siya sa mga nakakahiyang sitwasyon tulad nito. Mali-mali na naman yung lumalabas na kwentong pinalalabas niya na si Raffy Tulfo yung sumira ng buhay nitong movie rider. Ito nga naging viral. Nagkaroon pa ng ilang parts. Hinold up daw yung babae. Yun ang bintang ng babae. Yung babae nagpa-Raffy Tulfo in action. Siyempre dahil malakas si Idol. Diba? Yung babae, yung nagpa-Raffy Tulfo in action. So, maling-mali yung kwento. Ang nagpa-Raffy Tulfo in action is yung Move It Rider. So, balikan natin. Content, dapat panoorin mo muna yung unang part, palpak. Ito nga naging viral. Nagkaroon pa ng ilang parts. Hinold up daw yung babae. Yun ang bintang ng babae. Yung babae nagpa-Raffy Tulfo in action. Siyempre dahil Yung babae ang nagpa-Raffy Tulfo in action. So, mali. Mali yung kwento o mali yung chismis na ibinigay sa kanya. Di ba? So, dahil doon, pinagtawanan siya. Hindi lang yung mga Tulfonatics, yung kumbaga hindi lang mga Tulfonatics yung pinagtatawanan siya, pati yung mga kabatas niya, pinagtatawanan siya. Bakit? Tagbumukha na siyang rito kakatwa. Mukha na siyang kumbaga, nakakahiya na yung ginagawa niya, pinaninindigan pa rin niya. Kaya nga kailangan niya siguro rito mag-loyalty check na sa kanyang mga vloggers, sa kanyang mga kabatas dahil hindi niya na napapansin na siya kumbaga isinusubo na siya sa kumbaga tinutulak na siya sa bangin, hindi niya pa nararamdaman. Tuloy. malakas si Idol. Di ba? Oh, tinawagan na yung kailangan tawagan, siniraan na yung kailangang siraan. Nasira ang buhay nung kawawang rider na may pamilya. Nasira na raw yung buhay nung rider, pati yung pamilya. Ang sumira ng buhay nitong rider na to, ng pangalan niya, si ate na nagreklamo, na nag-post sa social media na sinasabi niyang hold-upper daw itong si motorcycle rider. Samantalang si Raffy Tulfo nilinis yung pangalan, yung image. Hindi lang yung pangalan ng ng itong rider pati mismo yung pangalan ng ng app na Move It nilinis din ni Raffy Tulfo. Pero kay Atty. Libayan, baliktad. Si Raffy Tulfo yung sumira ng buhay ng itong motorcycle rider. Anong ginagawa mo ngayon? Nagre-react ka, di mo man lang napanood ang buong kwento. Si Ryder ang pumunta kay Raffy Tulfo. Akala ko lawyer ka, di mo pinanood lahat. TSK nang dahil ayaw mo lang si Raffy Tulfo ay para lang may mae-content si Cab Atas natin. At least si Raffy may ginagawa. Natanggal na si Ryder ng Move It dahil sa pinost ni girl. Dumulog! Sa wanted si Radyo, itong si ate girl. Baliktad, hindi si ate yung dumulog sa wanted sa radyo, si rider. Ang inireklamo si ate. So tama yung nagko-comment doon
sa kanyang channel pero dinisregard yun ni Atty. Libayan kasi nga pinaninindigan niya pa rin na si Rapi Tulfo or itong babae yung unang nagreklamo sa Wanted sa radyo. Hindi niya pwede baliin yun kasi masisira yung image niya. Siyempre, siya yung siya yung pinakamatalino dun sa sa kanyang community. So hindi niya pwedeng baguhin yung statement niya kasi pag binawi niya yun, lalabas na nagsisinungaling siya. Kaya siyempre, paninindigan ni Atty. Libayan na si Rapi Tulfo yung sumira ng buhay ng movie rider. Bakit? Kasi nga, dyan sa Rafi Tulfo in action, wala naman silang pakialam sa katotohanan dyan eh. Sabi mo walang fake news dyan sa Rafi Tulfo in action? Oo! Kasasabi mo lang na walang fake news, yan fake news agad. Ito, fake news daw to. Sino kaya ang fake news sa video na to, sa nagsasalita na to? Si Rapi Tulfo daw ba yung sumira o si ate yung sumira ng buhay ng movie rider? Sabihin mo, binawi naman. Well, pagkatapos nyo manira ng buhay, oo, bumawi ka. Si Abna si J.Ann. Umamin siyang gawa-gawa lang niya mga akusasyong hinold up siya sa nasakit. Akala ko ba alam mo, Rafi Tulfo, kung sino yung nagsisinungaling? Bakit gawa-gawa lang pala yun tapos hindi mo? Tinan mo. Pati kahit siya medyo medyo parang na-confuse na siya, parang mali yata yung yung mga binitawan niya, mga statement, yung mga naging comments niya kasi parang luminaw ng konti sa isip niya na si ate pala yung gumawa ng kwento. So siyempre dahil medyo naiipit siya ng konti, ibinaling niya uli kay Rapi Tulfo yung pagsisinungaling na sinasabi niya. Alam mo pala nalaman mo pa bakit hindi mo nalaman nagsisinungaling to sa atin na gumagawa lang ng kwento. So parang ibinalik niya kaagad kay Rapi Tulfo yung paninira kaagad. Hindi mo nahuli. Sinira mo yung pagkatao ng tao. Tapos, recall, di ba? Motor lang ang halaga. Magaling talaga si Idol Senator Rafi Tulfo. Napaamin niyang nagsinungaling ang babaeng pasahero, kaya nga pinagharap sila para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Napabalik na sa trabaho ang rider dahil sa tulong ni Senator Tulfo at nabigyan pa siya ng sariling motorcycle panghanap buhay. Totoo po yun. After mapaamin ni Rapi Tulfo itong pasahero, yung babae, dahil nga ilang linggong hindi nakabiyahe itong si rider, is binabawi na nga daw yung motorsiklo na inaarkila niya, yung hulog boundary ba kung tawag doon. Binabawi na yung motorsiklo dahil nga hindi na siya nakakapag-boundary. Napagpasyahan ni Rapi Tulfo, nabigyan na ng motorsiklo. Ng brand yung motor, bibilan niya ng bagong motor, binigay niya pa ng pambiling sapatos, nagbigay pa siya ng financial assistant dahil nga yung rider, yung gumagastos na kanila pang araw-araw. Kung baka doon nila kinukuha sa binibiyahe ng motorcycle rider yung kanila pang araw-araw. So since halos 1 week siyang di nakabiyahe, so nagkabaon-baon siya sa utang. So binigyan din ni Rapi Tulfo ng financial assistant aside dun sa motor. And then binigay niya pa ng pambilin sapatos kasi napansin niya yung sapatos medyo sira-sira na rin. So, maling-mali dito sa mga sinabi ni Atty. Libayan na itong si Rapi Tulfo sumira ng buhay ng motorcycle rider. So, totoo, yung sinasabi nga nila talaga na kapag when the emotion is high, the intelligence becomes low. So, ganito yung nangyayari ngayon. Na, sa bagay, pagdating kasi kay Rapi Tulfo, walang tama rito kay Atty. Libayan. Kahit pa ano pang sabihin ninyo, wala siyang paniniwala kundi yung sarili niya na si Rapi Tulfo ang sumira ng buhay ng movie rider. So abangan natin sa mga susunod na video kung ano yung magiging rito ni Atty. Libayan kasi pinaninindigan niya na si Rapi Tulfo yung sumira ng buhay ng motorcycle rider. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.